Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kami po sa San Miguel tutulong linisin yung mga ilog na yan for free. San Miguel Corporation CEO Ramon Ang lulutasin ang problema sa pagbaha sa Metro Manila. Pangulong Marcos, balik bansa mula sa state visit sa India. Pangakong multi-million-dollar investments, ipinagmalaki. Binabantay ang low-pressure area, ganap ng bagyo. Ibahay Aklan Vice Mayor Estolioso, patay sa pamamaril. Sa ibayong balita, Israel Security Cabinet, inaprubahan na ang planong sakupin ang Gaza Strip. At sa showbiz, silipin ang meet-up ng dalawang Pinoy Hollywood stars, Manny Jacinto at Dolly De Leon sa Pilipinas. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagpresenta ang negosyanteng si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Nalulutasin ang problema sa matinding baha sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Sa pulong kasama ang Metro Manila Mayors at MMDA, sinabi ni Ang na sasagutin niya ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig at pagtatanggal ng mga estrukturang nakahambalang sa mga ilog. May balitang A to Z si Naomi Almohan. Karaniwan na sa mga Pinoy ang makaranas ng pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan o di kaya naman ay bumabagyo, gaya na lamang nitong mga nagdaang linggo. Ngayong Biyernes nga lang nagpulong ang Metro Manila Development Authority, ilang mga alkalde ng Maynila at San Miguel Corporation para pag-usapan ang posibleng solusyon sa problema. Ang isa dapat natin rin tingnan yung outdated drainage systems all over Metro Manila. Dito papasok yung kahalagahan ng pagkakaroon ng drainage master plan, not only for each local government unit but the entire Metro Manila. Ayon kay San Miguel Corporation o SMC President and CEO Ramon Ang, handa siyang sagutin ang proyekto ng paglilinis ng waterways para hindi na ito magbara pa tuwing may darating na sakuna. Kami po sa San Miguel tutulong linisin yung mga ilog na yan with the cooperation of local government for free para mapabilis natin yung pag-aalis ng baha. Aniya, dapat nang tanggalin ang mga struktura at kabahayang nakatayo sa daluyan ng tubig na siyang nagbabara naman sa agos ng tubig sa mga drainage at creek. Iprinisinta rin ng SMC at MMDA ang planong palawakin at laliman ang mga pangunahing ilog sa Metro Manila para maiwasan na ang pag-apaw nito. 32 pumping stations ang i-rehabilitate niya ng DPWH at 4 po yung gagawin na bago na pumping stations. Nasa MMDA, which is clearing of solid waste sa mga waterways. Sa kasagsagan ng cleaning operations, basura ang nakitang pangunahing sanhi ng hindi agad paghupa ng mga baha. yung talamak na basura at silt na bumabara sa mga bridge at daluyan, talagang malaking issue. As of July 31 ng taong ito, nasa 8.52 million cubic meters na ng basura ang natatanggal sa mahigit 163 kilometers ng river system sa 10 key waterways sa Metro Manila. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sinimulan na ngayong araw ang konstruksyon ng bagong passenger terminal building sa Siargao Airport. Layo ng konstruksyon na pagandahin ang paliparan at bigyan ng komportableng biyahe ang mga lokal at dayuhang dadayo sa pamosong surfing capital ng bansa. Mula sa kasalukuyang kapasidad na 200 sa pre-departure area, kayang tumanggap ng bagong terminal ng hanggang 750 na pasahero kada araw. Target ng Department of Transportation na makumpleto ang expansion project sa loob ng 8 buwan.
Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa kanyang 5 araw na state visit sa India. Bit-bit ang nasa $446 million na halaga ng pangakong investments. Very happy ang Pangulo na ibinalitang 18 business deals ang naselyuhan mula sa iba-ibang kumpanya sa India. Kabilang dyan ang mula sa sektor ng renewable energy, healthcare, IT, BPM, manufacturing at iba pa. Bukod rito, mayroon pa anyang paparating na $5.6 billion na potensyal na pamumuhunan mula sa ibang areas of cooperation. The more we discussed what are the possible areas of cooperation, the more areas of cooperation that we found. Kaya hindi ako magugulat kung ang mga susunod na buwan ay magdadatingan dito mga Philippine businessmen at pati na ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Inuudyukan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Civil Service Commission na magpatupad ng ban sa pagsusugal sa lahat ng opisina, opisyal at empleyado ng pamahalaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Villanueva na dapat ay magbaba ang CSC ng polisiya upang malabanan ang pagsusugal sa mga civil servants at lingkod bayan. Anya, hindi na dapat hintayin pa na mahulog sa adiksyon ng mga lingkod bayan bago aksyonan ng problema. Mababatid na nananatili ang ban sa pisikal na pagpunta ng government officials at workers sa lugar ng sugalan tulad ng casino. Pero panahon na anya na i-update ng CSC ang ban para maisama rito ang pagbabawal sa paggamit ng online gambling platforms lalo na sa oras ng trabaho. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nasa state visit sa India na hindi nangangahulugang walang pananagutan si Vice President Sara Duterte kahit na isantabi na ang kanyang impeachment case. Nagkomento naman ng isang senador sa mga hirit na pinatay ng Senado ang hustisya sa pag-archive sa impeachment. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa desisyon ng Supreme Court na deklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gate ng Pangulo habang nasa state visit sa India, walang epekto ang desisyon ng Korte Suprema sa bigat ng kaso laban sa Vice Presidente. Hindi rin anya ibig sabihing walang pananagutan si VP Sara. Matapos namang i-archive o isantabi ng Senado impeachment case, gate ng Pangulo, problema na ito ng Senado at Kamara kung ano ang susunod na hakbang. Pero sa hiwalay na interview ng local Indian news agency, We are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. kinastigo naman ni Senador Win Gatchalian ang ilang kritiko na nagsasabing pinatayan ng Senado ang hustisya ng isantabi nito ang impeachment case laban sa bise. Hindi pinatay ng Senate, pinatay ng Supreme Court. We have to make that distinction. So walang choice ang Senado kung hindi sundan ang desisyon ng Supreme Court. Kung hindi natin susundan yan, mas malala ang constitutional crisis. Sa panig naman ng Vice President, hindi nila sila pakakampante. As lawyers, we always anticipate situations, no? And you always have to even expect the unexpected. We are just preparing for any eventuality para naman walang gulatan, di ba? Posible naman sa 2 linggo pa ngayong buwan, maglabas ng desisyon ng SC sa nakabimbing motion for consideration. Oras na sumagot din dito ang kampo ni Duterte. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Humingi ng paumanhin si Tindig Pilipinas co-convener Kiko D matapos mag-thumbs down sa sesyon ng Senado noong August 6. Reaksyon niya ito sa naging resulta ng botohan sa pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi katanggap-tanggap ang ganitong ugali sa mataas na kapulungan. Kung pasok po sa mga pinagbabawal sa Senado yung pag-thumbs down, edi sige, pagpasensyahan niyo na po ako. First time ko po doon. Sa ibang balita, naniniwala si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi malaki ang magiging epekto sa drug war case ng hiling ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na ipa-disqualify ang Chief Prosecutor na si Karim Khan. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte sa International Criminal Court na tanggalin sa kaso si Khan dahil sa anilay conflict of interest.
Iniangat rin ng legal team ni Duterte ang mga akusasyon ng sexual assault laban kay Can. Mababatid na sumailalim sa self-imposed na leave si Can sa harap ng alegasyon. Pero para kay Conti, kahit patanggalin sa kaso si Can, ay malakas pa rin anya ang laban nila sa Crimes Against Humanity case kontra kay Duterte. The prosecutor who began this case was Fatou Bensouda. It was only in 2021 when Karim Khan came in. Come 2022, Mangiayi Niang took on several tasks. And even if Mangiayi Niang were to be recused, I mean, just looking forward and thinking if the defense also targets him, well, we would say that it's the prosecution team that has gathered all this information, and the debilitation of one or two will likely have minimal impact. Patuloy na kumikilos ang bagyong Fabian sa Lawag City sa Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina pa ang bagyo at lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Samantala, patuloy namang binabantayan ang tropical storm with international name Hodul sa labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito makakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa sa susunod na 5 araw. Captain Ri crash lands in Manila. Nasa Pilipinas ang South Korean actor na si Hyun Bin o mas kilala bilang si Captain Ri sa pinagbidahan na K-drama series na Crash Landing on You o Cloy. All smiles si Hyun Bin nang humarap sa mga miyembro ng media para sa kanyang MediaCon ngayong araw ng Biyernes, August 8 na ginanap sa isang hotel sa Parañaque. Bukod dyan, nagkaroon din ng fan meet ang aktor sa kauna-unahang pagkakataon. Ilan pa sa mga pinagbidahan niyang K-drama ay ang My Name is Kim Samsoon at Secret Garden. Susunod, Manila Mayor Isko Moreno pinatutugis sa pulisya ang mga magnanakaw ng kable ng kuryente sa gitna ng naging sunog sa Tondo, Maynila noong Miyerkules. At sa ibayong balita, Israel Security Cabinet inaprubahan na ang planong sakupin ang Gaza Strip. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Dead on arrival na nang isugod sa ospital si Ibahay, Aklan Vice Mayor Julio Estelioso matapos ang pamamaril sa mismong Sangguniang Bayan Office ng lugar kaninang umaga, August 8. Ayon kay Aklan Police Provincial Office spokesperson Captain Aubrey, isang konsehal ang suspect sa pamamaril at ngayon ay nasa kustodiya na ng Ibahay Municipal Police. Sa inisyal na ulat, bago ang insidente sa Vice Alcalde, ay tinanong pa siya ng suspect kung ano ang nagawang mali nito sa kanya bago siya nagpaputok. Tinamaan si Estelioso sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Pinatutugis ni Manila Mayor Isko Moreno sa pulisya ang mga magnanakaw ng kable ng kuryente sa gitna ng sunog sa Tondo, Maynila noong Miyerkules. 4 na ang naaresto. Ayon sa lokal na pamahalaan, dagdag perwisyo ito para sa mahigit 800 pamilyang nasunugan. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang tila larong tag of war ng mga residente ng Tondo, Maynila, isa pa lang tag of wire. Matapos kasing maapula ang sunog sa kanilang lugar, kanya-kanyang hablot ng mga bumagsak na kable ng kuryente ang ilang residente para gawing tanso at para pagkakitaan. Remo, hindi mga nasunog yung mga tao, biniktima pa nila ng mga pagnanakaw ng gamit. Hindi nila naintindihan. Yung mga kuryente pinagkukuha nila, yun din yung kuryente ikakabit sana o after the sunog. Napailing na lang si Manila Mayor Isko Moreno sa pananamantala ng mga kawatan na lalo't kailangang maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Hirap na nga yung mga tao na sunugan. Tapos pag nanakaw pa natin ang mga gamit, inorderan ko si Colonel De Leon. Lahat ng nasa video, pati yung mga nasa bubong na pinuputol yung orange wire, lahat hanapin. Sa video, nagtakbuhan ang mga kawatan nang dumating ang mga pulis pero nahuli ang dalawa na iniharap kay Mayor. Sa follow-up operation ng Manila Police District,
Actually, meron pa tayong nahuli uli na dalawa, maliban doon sa dalawa. At ina-identify pa natin yung iba pa. Ang mga inaresto ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7832 Anti-Electricity and Electric Transmission Line Material Pilferage Act. Nagpadala tayo ng mga more or less, mga 300 na personnel para mag-secure doon sa lugar. Bantayan yung area na yan. Binisita rin ni Moreno ang evacuation area ng 865 families na nasunugan. Bawat pamilya ay makakatanggap ng 15,000 pesos na tulong pinansyal. Tinanong rin ni Mayor ang mga residente kung anong dapat gawin sa mga pasaway na kapitbahay. Tingnan natin ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto niyo bang ikulong ko yung mga nagnakaw ng wire sa inyo? Nasa na ba ng gusto? Dahil lang sa kapabayaan, panlalamang, maaari ng isang tao, libo-libong pamilya ang naapektuhan. Napag-alamang posibleng sanhi ng sunog ay kapabayaan ng mga residenteng nagsusunog ng kable para makapagtanso. Nagpasalamat naman si Moreno sa Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development at sa air asset ng Armed Forces sa pag-apula ng sunog. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng puslit na frozen mackerel ang nasabat ng Bureau of Customs at Department of Agriculture sa pantalan ng Maynila. Ayon sa BOC, ang 21 container vans ay galing China at idineklara bilang fried taro sticks, cuttlefish flavored balls at taro sweet potato balls. Idodonate naman na ng BOC sa DSWD ang nakumpiskang mahigit 700 metrikong tonelada ng isda. Sinaksak ng isang customer ang kanyang barbero sa barangay Pasong Tamo, Quezon City matapos hindi magustuhan ang gupit nito. Nagtamo ng sugat sa kaliwang pisngi ang biktima at patuloy na nagpapagaling at hawak naman na ng mga otoridad ang suspect. Samantala, mariing kinukondena ng Department of Education ang nangyaring pamamaril sa isang babaeng estudyante matapos ngang barilin ng umano'y dati niyang kasintahan sa loob ng paaralan sa Nueva Ecija. Ang suspect, isang 18 anyos na lalaki na pumasok sa paaralan at binaril ang 15 anyos na grade 8 na student. Nanawagan naman ng DepEd sa mga otoridad na mas paigtingin pa ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga paaralan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na na-recover ng mga mangingisda sa Bolinao, Pangasinan ang isang hinihinalang underwater drone. Sa report ng PCG, August 6 nang matagpuan ng mga mangingisda ang palutang-lutang na bagay sa layong 149 nautical miles mula Bolinao. Agad inireport ng mga mangingisda ang nadiskubring gamit at ngayon ay nasa pangangalaga na ng PCG. Bago nito, hindi bababa sa 6 na underwater drones ang natagpuan sa iba't ibang katubigan ng Pilipinas. At ayon sa Philippine Navy, mga submersible drones na natagpuan sa Ilocos Norte, Calayan Island at Misamis Oriental ay binubuo ng maraming components na gawa sa China. Humihingi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas maagang notice mula sa China sa susunod na maglulunsad dito ng rocket malapit sa bansa. Ito ay kasunod ng nai-report ng rocket debris na naispatang nahulog malapit sa Palawan noong nakaraang linggo. Ayon kay Marcos, bagamat walang nasaktan o natamaan ng rocket debris, ay mas mainam na may pagbigay alam ng Beijing ang plano kung saan inaasahang babagsak ang mga ito. Git pa ni PBBM, walang interes ang Pilipinas sa mga rocket at pwedeng ang pamahalaan pa mismo ang kumuha ng debris para ibalik sa China. Samantala, arestado ng Bureau of Immigration sa isang operasyon sa Botolan, Zambales ang isang Chinese national na walang dokumento at napag-alamang overstaying na sa bansa. Huli ang 70 anyos na si Shuilin Li sa labas ng kanyang bahay umaga ng August 5. Kasama niya ang isa pang individual na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Kapwa, walang maipakitang mga dokumento ang dalawa. Nakatakdang ipa-deport ang dalawa at iba-blacklist sa bansa dahil sa paglabag naman ng immigration laws.
Inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang planong pagkuha sa kontrol sa militar sa buong Gaza. Sa kabila ito ng mga kritisismong natatanggap dahil sa nagpapatuloy na giyera sa Palestine. Dagdag niya, gusto niyang ibigay sa Arab forces ang teritoryo para pamahalaan ito. Tatlong atletang Pinoy ang umusad sa semifinals round ng ongoing na World Games 2025 sa Chengdu, China. Lusot sa next round ng men's wake surf skim ang wakeboarder na si Eric Gamboa Ordonez. Pasok rin si Rafael Trinidad para sa men's semis cable wakeboard, habang umabante rin ang Muay Thai fighter na si Rudzma Abubakar matapos ang unanimous victory sa 48 kg quarterfinals. 48 atletang Pinoy ang kasalukuyang nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas para sa 19 na individual sports at 2 team events. Umaasa ang Team Philippines na mahihigitan ang 2022 World Games performance sa Birmingham, Alabama, kung saan nakapag-uwi ang bansa ng ginto mula sa naturang palaro. Sa aming pagbabalik sa showbiz, kapamilya serye na Saving Grace nominado sa Seoul International Drama Awards. At silipin ang meet-up ng dalawang Pinoy Hollywood stars, Manny Jacinto at Dolly De Leon, dito sa Pilipinas. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nakakuha ng 2 nominasyon ang Philippine adaptation ng Saving Grace ni Julia Montes. Kahanay ang iba pang bigating Netflix series. At silipin ang pagtatagpo ng 2 Pinoy Hollywood stars na sina Manny Jacinto at Dolly De Leon dito sa bansa. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nominated, not just one, but in 2 categories ang Philippine adaptation ng Japanese hit series na Saving Grace sa Seoul International Drama Awards 2025. Ito ay for Best Screenwriter at Best Series ngayong taon. Nahaharap ang Saving Grace sa matinding kompetisyon sa iba pang big-time Netflix series gaya ng When Life Gives You Tangerines, Adolescence at 100 Years of Solitude. Tungkol ang Saving Grace sa isang elementary school teacher na ginampanan ni Julia Montes na kinupkop ang kanyang estudyanteng si Grace na ginampanan naman ni Zia Bataan na biktima ng pang-aabuso ng kanyang sariling ina. Kasama sa serye sina megastar Sharon Cuneta, Sam Milby, Jenica Garcia, Christian Bables at Janice Di Belen. Samantala, iconic Hollywood moment, Manny Jacinto and Dolly De Leon in one frame. Nakita ang 2 stars kasabay ng pagbisita ni Manny sa bansa para sa promotion ng kanyang pelikula. Sa Instagram, makikita ang Hollywood vibe ng dalawa at ang kanilang masayang pagkikita. So good to see you. You too! Oh my gosh. Finally! Yeah. Wow, this is exciting. Yeah. Great to see you. Of course! You didn't have Are you to. kidding me? Yeah. No way. Of course I'm gonna be your friend. 100%. Kabilang si Manny sa Freaker Friday kasama sina Lindsay Lohan at Jamie Lee Curtis. Habang balik international series naman si Dolly sa dark comedy thriller na Maximum Pleasure Guaranteed na ipapalabas na very soon. Bahagi rin si Dolly ng upcoming live action series na Avatar: The Last Airbender. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Alam nating mahirap kalaban ng lungkot, lalo na kung malayo sa pamilya na nasa Pilipinas. Pero ang Pinoy na ito, kahit na nasa New Zealand, tila nakahanap ng mainam na paraan to kiss his boredom and sadness goodbye. Paano nga ba? Tara't maka-GV. Everybody, yeah, rock your body. Yeah!
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa political activist na si George Bernard Shaw. Paalala niya, walang naipapangakong mabuti ang pagsusugal sa mga mahihirap. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!